Magandang araw po mga kaibigan. Marinig natin ang kwento ng isang padre de pamilyang katulad ng karamihan ay maraming isinakripisyo. Maitaguyod lamang ang kanyang pamilya. Siya ay si Fidel. Maaga akong nag-asawa, kaya hindi na ako nakapagtapos ng aking pag-aaral. Matayog man ang aking pangarap noong kabataan ko. Ngunit nang nagkaroon na ako ng mga anak, mas pinili kong mangarap na lamang para sa kanila at hindi na para sa aking sarili. Tutal wala na rin akong kakayahang abutin ang pangarap na yon. O ate, paano ba yan? Mauna na ako sa isa pila. Bahala ka, buhay mo naman yan eh. Kung kami sana masusunod, mas mainam kung ang ate mo muna makapag-asawa bago ikaw, Eme. Kaya lang, wala naman tayong magagawa kasi wala namang kasintahan ng ate mo. At wala ring manliligaw. Uy, grabe naman kayo sa akin. Kasi naman ate, sabi ko sa'yo, lumabas-labas kami paminsan-minsan. Paano ka namang makakapag-asawa kung bahay at opisina lang yung pinupuntahan mo? Sa opisina nyo, palay naman may asawa yung mga lalaki doon. Huwag mo na nga akong pinakikialaman. Wala naman akong problema kung mauna ka sa akin na mag-asawa. Concerned lang kami sa iyo kasi lahat na nga ng mga kapatid mo may asawa na. At tumatanda na kami ng tatay niyo. Ayaw namin na dumating ang araw na mawawala na kami sa mundo tapos may maiiwan sa inyo na mag-isa. Kasi naman ate, ikaw naman puro katrabaho. May pinag-iipunan ako, kaya subsub ako sa trabaho. Ano naman ang pinag-iipunan mo, Aber? Para saan ito, Odessa? Para po sa inyo, Itay. Ay, napakalaking halaga naman ito. Bakit? Aanin ko ba ito? Magtapos po kayo sa pag-aaral. Ano? Sa edad kong ito? 50 anyos na ako. Uy, bakit ho? May age limit po ba ang pag-aaral? Ayoko. Gamitin na lang natin to sa pagpapatayo ng negosyo o kung ano man ang mas mapapakinabangan natin. Huwag mo na akong pag-aksayahan pa ng pera. Tay, kung para sa negosyo, may pera ako para dyan. Ito ho, para sa'yo talaga ito. Anak, Tignan nyo nga itong dingding natin. Punong-puno ng diploma at mga certificates naming tatlo ni na Kuya Pom. Si nanay may diploma rin. Tay, ikaw lang ang wala. sapat na sa aking may mga nakasabit kayong diploma dyan. Masaya na ako. Hindi ko na kailangan maghangad ng bagay na hindi naman para sa akin. Hindi lang ito para sa diploma. Alam ko may pangarap kayo noong kabataan ninyo. Kaya lang mas pinili ninyo magtrabaho kaysa magtapos. Dahil naririto na kami magkakapatid. Kailangan nyo kaming buhayin. Ngayon, nakaya na namin ang mga sarili namin. Panahon na para pagtuunan mo naman ang pansin ang sarili mo, Tay. Matanda na ako. Pagtatawanan lang ako sa eskwelahan. Hindi. Paano kayo pagtatawanan? Kaibigan ko ang mga guro sa e-enrollan yung eskwelahan. Tay, pakiusap. Kahit man lang para sa amin. Eto ang bayad, Pedring. Salamat. Uy! Totoo pala ang balita. Estong? Uy, estudyante ka na pala talaga ngayon, ah. Hoy, kung kakantsawan mo lang ako, umalis ka na. Uy, bakit naman kita kakantsawan? Naiingit nga ako sa'yo, eh. Ano? Naiingit ako sa'yo. Oh, ngayon. Uy, mabuti pa ang mga anak mo. Naalala kang papagtapusin ang pag-aaral. Nako, yung mga anak ko, hanggang ngayon may mga pamilya na. Sa akin pa rin umaasa. Kaya mapalad ka, Fidel.
ipagpasalamat mong may mga ganyan kang anak, ha? Eh, O ano? Kumusta ang buhay estudyante? Kwento mo naman ako. Sige na. pumasok na muna tayo sa bahay. Baka may merienda doon. Samahan mo na ako magmerienda. Sige. Gusto ko yan. Paano ba ito pagagalawin? Nako, ito na nga ba ang sinasabi ko kay Odessa, kaya ayoko na mag-aral eh. Lahat teknolohiya na ang ginagamit. Hindi ko na maalam kung paano gagamitin ang mga ito. Ay, Oh, Pom, napandaan ka. may kinuha lang ako kay nanay. Ano yung ginagawa niyo sa computer? mabuti nga't napandaan ka. Halika. Bakit to? Tulungan mo ako rito. Anong gagawin niyo? Hirap na ako rito. Paano ko ba ito pagagalawin? Ganito. Hawakan niyo itong mouse. Oh, Ito. oh. Ayan, oh. Di ba may tinuturo yan? Oh. Ang hirap na pala maging estudyante ngayon eh. Ay, mas mahirap magpalaki ng mga anak at magtaguyod ng pamilya. Pero nakaya nyo. Kaya imposibleng hindi nyo to kayanin. Tiwala kami sa kakayahan nyo. Wow, hi, Tay. Nakakaisang school year ka na. Nakakaisang school year na puno ng reklamo. Bakit, Tay? Mahirap ba? Huwag mo na akong tanungin. Ay, ikaw, kumusta ang preparasyon mo sa kasal? Maayos naman po, Nay. Patapos na sa awa ng Diyos. Mas pag-igihin mo ang pagsisikap, Emmy. Lalo na't magkakaroon ka na rin ng sarili mong pamilya. Oo, alam ko yan. Nakita ko sa inyo ni Inay kung paano itaguyod yung pamilya. Kaya sisikapin kong mag-iisang mabuting may bahay. Puno ng sakripisyo ang buhay may asawa, Emmy. O yan, tingnan mo ang tatay mo. Alam ko po yun. Pero wala nang masasaya pa sa pakiramdam ng isang ama na makitang napalaki niya na maayos ang kanyang mga anak. Yun ang pinakamagandang parangal na natatanggap ng isang magulang. Tay? Nasaan ni Emmy ngayon ah? Hindi ba nagpaalam ka na sa teachers mo? May bigla ang oral exam daw. Hindi pwedeng hindi ako pumunta. Ibabagsak ako ng profesor at baka mag-retake ako nitong subject. Gusto ko nga makagraduate ka agad, di ba? Anong oras po bang pasok nyo? 3:00. O 2:00 ang kasal ni Emmy. Oh, Mabuti pa, magbihis na kayo. ano? Pagkatapos niyong ihatid sa altar si Emmy, ihahatid ko kayo sa eskwelahan. Baka hindi tayo Kaya makahabol. yan, Tay. Hindi pwedeng hindi niyo ihatid sa altar si Emmy. Tiyak na magtatampo yun. Magtiwala kayo sa akin. Ako ang bahala. Oh, sige na, Tay. 10 minuto na lang bago mag-3:00. Sige na, tumakbo na kayo. Nakabarong pa ako. Okay lang yan. Sige. Galingan niyo, Tay, ah. Oo. Bakit ba ako naiiyak? Diyos ko. Salamat at biniyayaan mo kami ng amang kagaya ni tatay. Kung hindi dahil sa kanya, wala kami kung nasaan man kami ngayon. Kaya hanggat kaya namin, susuportahan namin siya hanggang sa matupad niyang kanyang sariling pangarap. Parang kailan lang. Inaayawan mo pa si Odessa sa alok niyang papag-aralin ka. O ngayon, gagraduate ka na, Fidel. Parang hindi pa rin ako makapaniwala hanggang ngayon. Pagkatapos nito, matutupad na pangarap mong maging isang degree holder. Napakasimple lang naman talaga ng pangarap ko. Pero isinakripisyo mo para sa mga anak natin.
Pinagtapos mo ako mag-aral nang maipanganak ko ang panganay natin si Pom. Pero ikaw mas pinili mo maghanap buhay para sa pamilya. Dati, naiinggit ako sa mga kaklase ko noon. Dahil halos lahat sila may narating na sa buhay. Samantalang ako, kung saan-saan nagtatrabaho para lang mabuhay kayo. Pero nang nakikita ko ang mga bata at ang mga nakukuha nilang award sa eskwelahan, nagiging proud ako sa sarili ko. Masayang-masaya ako na may mga anak akong may pagmamalaki. At hindi na sayang ang lahat ng mga sakripisyo natin. Uy, Emmy, Ano? ayusin mo naman itong damit ko. Si kuya naman, oh. Magkatakin lang ng polo, eh. Oh, ayusin mo dito sa likod. Hindi ko kasi makita. Paano? Kanina pa kayo dyan sa salamin. Baka nasa graduation na ni tatay si Mr. Wright, kaya kailangan ko magpaganda. Ewan ko sa'yo. Kuya, supportahan na lang natin si ate. Oh, sige na, bilisan nyo na kasi mahuli na tayo eh. Ano ka ba? Kaya natin makarating sa school ni tatay in 5 minutes. Hoy, Odessa, ayan ka na naman ha. Oh, Sabi ko sa'yo, huwag kang laging overspeeding sa pagmamaneho. Di ko na nasanay kayo, ate. Kung hindi siguro yan naging empleyado sa bangko, baka car racer yan. O kaya sana, bilis-bilisan mo na rin maghanap ng mapapangasawa. Tama! Oh, ayan na! Ayan na! Aakit na si tatay! Ayan na, ate, yung camera! Uy, bakit ka umiiyak? Kailangan mapicturean si tatay. Ako na kukuha. Oo, ate naman eh. kakaiyak pala to. Oo, tama na yung iyak mo. O, tingnan mo, nag-smear na yung mascara mo. Puro itim na yung paligid ng mata mo. Para ka ng panda. Nakakaya. Ano? O, paano ka makakapag-asawa? Kung ganyan yung tsura mo. Mga anak, graduate na tatay nyo. Congrats, Tay! Congrats! Maisasabit mo na rin sa wakas ang diploma mo sa tabi ng mga diploma namin. Odessa, anak, Tay, salamat. wala po yun. Pasasalamat namin yan sa inyo, sa lahat ng sakripisyo nyo sa amin ng mga anak ninyo. Oo nga, tay. Habang buhay kong ipagpapasalamat sa Panginoon na kayo ang mga anak na ibinigay niya sa akin. Para sa iba, isa lamang papel ang diploma. Pero para sa akin, ito'y isang parangal na hindi kailanman matutumbasan ng kahit anong salapi o anumang material na bagay. Ang aking diploma ay patunay na ni minsan hindi ako nagkamaling pinili kong maging isang padre de pamilya. Ako si Fidel. Ito ang aking buhay. Bagamat minsan matagal, subalit lahat ng sakripisyo natin ay may kapalit na biyaya mula sa may kapal. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Ligaspi, Phil Cruz, Susan Robles, at Lionel Benamin sa papel na Fidel. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutiar, sa musika, Buboy Salonga, supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Villar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Laparon, sa direksyon June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.
Magandang araw po mga kaibigan. Sa pagkakataong ito, maririnig ninyo ang kasaysayan ng isang babaeng labis na nagmahal. Siya ay si Camille. Dati naming driver si Gerald. Dahil mabait naman siya, tinanggap ko ang pag-ibig niya nang ligawan niya ako. At dahil hangad ni Daddy ang kaligayahan ko, hindi na siya tumutol sa pagpapakasal namin. Camille, pupunta nga pala si Andy rito mamaya. Mag-iinuman kami. Uli? Oh, bakit ayaw mo ba? Kasi madalas na kayong mag-inuman dito. O, ano naman ang gusto mo? Sa labas kami mag-inuman, ganon? Okay lang sa akin yun. Sige, dito na lang kayo uminom. Papayag ka rin pala eh. May paangal-angal ka pa. Manang Pilar, magluto kayo ng pulutan namin ng kaibigan ko, ha? Opo. Oo. O sige, alis na ako. Diyan na kayo, ha? Hindi malang niya ako hinalikan. Bago ka na talaga, Gerald. Camille, bakit bigla kang nalungkot? Manang Pilar, Dahil kay Gerald? nagbago na siya. Siguro, nagsasawa na siya sa akin. Bakit mo talaga sa asawa mo, pare? Bakit naman, pre? O dahil mayaman siya. Kaya yung kita mo sa trabaho, ay sulong-solo mo. Di ka tulad ko, laging mas malaking parte ng misis ko sa sweldo ko. Swerte ba yan? Oo! Hindi siya nakakakita? Hmm? Kailangan pa siyang akawin tuwing alis kami ng bahay, pre. Ay, Kaya tuloy, inis na akong isama siya sa paglabas-labas. swerte pa rin yan, pare. Bakit? Dahil kahit magloko ka, o hindi niya malalaman. Thanks, Ate Camille. Pumayag ka magbakasyon ako dito sa inyo. Gusto ko rin naman kasi makasama ka, Renzi. Kay Kuya Gerald kaya, okay lang ba sa kanya ang pagtira ko dito? Aba, oo naman. Ikaw pa kapatid ka na asawa ko. Ay, thanks. Alam mo, ate, ang swerte mo kahit blind ka. Gwapo na ang hubby mo, mabait pa. Ay, thank you. At ikaw naman, napakaganda mo. Maaga ka na namang umuwi, Gerald. Magiinuman ba kayo ngayon ng barkada mo? Hindi. Gusto ko lang talagang umuwi ng maaga. Bakit ayaw ba narito na ako? Gusto. Masaya ako at panatag. Ngayon pala. Dahil narito ka na. Salamat. Nasaan nga pala si Renzi? Nasa garden. May itatanong sana kasi ko sa kanya eh. Papuntahan ko muna siya, ha? Camille? Camille? Manang, Nakangiti ka. kasi po, ilang beses nang maagang umuwi ang asawa ko. Mukhang nagbabago na po siya. Dinidinig na yata ng Diyos ang prayers ko. Huwag ka magagalit, ha? Pero tingin ko, iba ang dahilan ng pag-uwi niya ng maaga. Po? Ano naman pong maaaring maging dahilan? Abe, napaka-close niya kay Renzi. Madalas pa nga sila magkatabi tuwing mag-uusap. Iniisip niyo po bang si Renzi ang dahilan ng pagbabago ng asawa ko?
Ay, ang cellphone ko, may patawag. Si Sir Doming, bakit kaya? Masagot na. Hello po, sir? Kumusta dyan, Pilar? Kumusta ang anak ko? Po? Hindi ka makasagot. Binibigyan pa rin ba ng problema ni Gerald ang aking anak? Pinagbubuhatan ba ng kamay si Camille? Hindi naman ho, Sir Doming. Maaga na rin ho siya umuwi ng bahay ngayon. Mabuti naman. Si Renzi, kumusta naman siya? Nako, sir, pakiramdam ko ho. Magkakaproblema ng malaki rito dahil ho sa kanya. Bakit mo ko inabangan sa labas nitong fast food, Renzi? Naiinip na kasi ako sa bahay. Ha? Gusto ko naman mag-relax. Mamasyal. Gusto mong mamasyal? Saan? Kahit saan mo ko gustong dalhin, sasama ako. Kahit sa langit. Yun! Yun talaga ang gusto kong puntahan. Alam ko kasing pag nasa bahay, hindi mo ako madadala sa langit. Renzi? Kaya, inabangan na lang kita dito sa labas. Magkasama dumating si na Gerald at Renzi. Paano nangyari yun? Nakita ba sila? Sige, Kuya Gerald. Una na ako sa'yo. Okay. Manang Pilar, sige na. Ako na magsasara ng gate. Pumasok na kayo sa bahay. Sir Gerald. Sandali lang, Manang Pilar. Sir? Huwag niyo sasabihin kay Camille na magkasama kami dumating ni Renzi, ha? Ho? Kapag dumaldal, hindi na ba ako narinig? Ha? Nadinig ko. O kung gano'n, maliwanag sa inyo, ha? Na kapag dumaldal kayo, managot kayo sa akin. Hindi niyo alam kung paano ako magalit, ha? Ayos pala nung si Renzi Gerald. Game kahit sa inuman. Talagang game sa lahat ng bagay itong hani ko, ha? Of course. Hindi tulad ni Ate Camille. Ay, paano naman magiging game yun? Hindi naman nakakakita. Ay, Andy. Oh. Alam mo, sa totoo lang, ha? Ano? Gusto ko lang hiwalayan si Camille, eh. Ha? Ang gusto ko, kami na lang nitong si Renzi magsama. Talaga, honey. Ay, no. Magagalit kay Renzi ang ate niya. Pati na rin yung daddy nila. Ay, hindi ko kapatid si Camille. Ampon lang nila ako. Ano? Ampon nila ako dahil nga bulag si Camille. Para lang hindi malungkot si Camille. Kaso, ayoko sa kanya. Eh, kailangan mo pa rin magkunwari, Renzi. Sige nga, hindi ka magkakaroon ng mana niyan. Oh, di ba? Kaya nga bait-baitan ako sa kanya. Ay, ayos lang pala, Renzi. Kahit agawin mo si Gerald kay Camille. Dahil hindi naman kayo magkapatid. At isa pa, ha? Hindi naman niya nakikita, ha? Pilar. Huwag ka sana magalit, Camila. Matagal na ako sa pamilya niyo. Kaya ganito na lang ang malasakit ko sa iyo. Kaya nga kahit binantaan ako ni Gerald, hindi ko matiis na ilihim sa iyo ang totoo. Pinagtatak silang kanila. Kahit dito sa bahay, maraming beses ko silang nakita naghahalikan. Diyos ko. Bakit nila ginawa ito sa akin? Dahil ba bulag ako? Walang kwentang asawa si Gerald. At si Renzi naman, isa siyang ahas. Kinupkup na nga ninyo. Nagawa ka pang saktan? Napakasakit. Manang Pilar. Oo, hindi ako nakakakita. Pero ramdam ko ang panalamig sa akin ni Gerald. Pero
Hindi ko akalain. Si Renzi ang dahilan nun. Kailangang malaman na ito na yung daddy. Nagbiling siya sa akin. Nasabihin ko sa kanya ang lahat ng mangyayari dito. Pero baka kung anong gawin ni Daddy kina Gerald at Renzi. Camille, lalong mahirap kung maglilihim tayo. Kaya pasensya ka na. Pero ipagtatapat ko sa iyong daddy ang lahat. Honey, tapos na ako maligo. Wow! Ang ganda talaga ng halik ko. Napaka-sexy. Nakakabaliw ka. Ikaw din naman. Ikaw din naman, Gerald. Nakakabaliw. Kaya nga kinuha kita kay Camille. Hindi ka bagay sa kanya. Oo, tama ka. At hindi niya ako mapaligayan. Anong alam na yun? Ano yun? Camille! Wala alam nitong motel yun! Oh my God! Nasusunog ang motel! Hindi. Kailangan makalabas tayo dito! Wala na si Renzi at Gerald. Wala na ang asawa ko. Hindi sila nakaligtas sa nasunog ng motel na yun. Sasaktan pa rin ako, Daddy. Mahal ko si Gerald. Anak, wala na siya. Kalimutan mo na. Ibuhos mong yung panahon sa nag-iisa niyong anak. Isipin mo na lang na kapalaran ang nagbigay ng katarungan sa kanila. Lalo na sa iyong kaapihan. Maraming taon na ang lumipas mula nang pumanaw si Gerald. Masakit man ang ginawa niya sa akin. Isang alaala naman ang ibinigay ng Diyos sa akin sa pamamagitan niya. Ang aming anak na dalaga na ngayon at siya kong gabay sa aking katandaan. Ako po si Camille at ito ang aking buhay. Kung lagi sanang aalalahanin ng tao na may dakilang lumikha na sa atin ay nagbabantay, sana ay wala nang maaapi at mang-aapi. Mga nagsiganap: Jenaline de la Cruz, June Martin Legaspi, Phil Cruz, Susan Robles, Maynard Landicho Jr. at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Camille. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Stelma Corporal Alcantara at sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang taong umasa sa nakamulatang mga maling diskarte sa buhay. Siya ay si Elias. Lumaki ako na ang nakasanayan ay ang mga maling paraan ng pamumuhay. Pero habang lumilipas sa mga araw at nagkakaedad na ako, unti-unti kong nararamdaman na ako'y nasa maling landas. Lalo na nang magkaroon ako ng sariling pamilya. Bibet, kapag hindi ka pa tumigil sa pagdadabog mo, susungangain na kita. Alam mo, matuwa pa ako sa'yo. Aba? Di pambili ng isang pandesal, hindi mo ko mabigyan. Gutom na ako! Eh kung bakit naman kasi binitiwan mo yung kanong kachat mo sa online eh? Konting bulan na lang, ha? Padadalang ka na ng pera. O di sana, ha? Ayahay ang buhay natin ngayon. Hindi ka no yun. Nigerian yun. Ay, Manluloko rin katulad natin. Eh ako pa nga hinihinga ng malaking halaga ng pera. O di sana laganap ko uli ng mabibiktima sa ibang dating site. Ano talaga naghahanap
hanap ako. At kapag sinuwerte ako, at nakatagpo ako ng seryosong dadalhin ako sa Amerika, iiwan na kita, Elias. Uy! Hindi ako magpapakatanga habang buhay sa poder mo, no? Ayoko nga manigas sa gutom. Halika na't mag-almusal ka na. Nagsigang ako ng baka kanina. Nilagyan ko ng mga paborito mong gulay at tamang-tama. Inin na rin yung kanin. Kaya halika na dito sa pagkain ng kumain na tayo. Ang inayo, pinangatawan na talagang palaging heavy breakfast ang inihahanda para sa akin. Para ba, takot na takot kayong magutom ako, ha? Ay, paano nga kilala kita? Masyado kang workaholic. Madalas nakakalimutan mo na yung oras ng tanghalian. Kaya mainam na yung mabigat ang almusal mo bago ka pumunta doon sa construction site. Eh, medyo magiging abala nga po ako nitong susunod na mga araw sa site. Nakasentro kasi ako sa mga tauhan ko sa fire protection. Saka sa iba pang mechanical aspect ng building. Ay, basta. Huwag mong kalilimutan yung mga safety measures habang nagtatrabaho ka, anak, ha? Palagi kang mag-iingat sa site. Palagi po ako nag-iingat para sa inyo, Nay. Alam niyo namang ayoko rin kayong nag-aalala. O siya, sige na. Ituon mo na yung attention mo dyan sa pagkain para mas mabusog ka. Ay, sandali lang, ha? At ipaghihiwa kita ng mansanas para meron kang dessert. Ha? Maraming salamat, Nay, Oh, sa palagi niyong pag-aasikaso sa akin. maliit na bagay. Bakit ba palaging pailalim kung tingnan mo si Bernard, ha, Elias? May lihim ka bang galit sa kanya? May atraso ba siya sa'yo? Iniisip ko lang kasi, Nay, kung paano naging engineer yung taong yun eh. Eh kasi mahina ang ulo niya noong nagsisipag-aral pa kami ng elementary. Laging bagsak yan sa mga test eh. Oo. Eh, hindi ba nga lagi mo ikinukwento sa akin noon? Saka ikaw nga kasi ang lagi nasa top 1 sa mga klase niyo noon. Daig na daig mong lahat ang mga kaklase mo noon, di ba? Eh, Nay naman, kung sa utak at utak lang ang pag-uusapan. Wala naman talagang binatbat sa akin niya si Bernard eh. Kahit nga siguro ngayon, kahit pagtapatin kami, hindi pa rin siya uubra sa talino ko. Kahit hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Ay, Elias! Elias! Oh, Narinig ko kanina sa labas. Tumama ka raw ng Jesmil sa off-track betting. Uy, akin na! Tingin pera! o nandun, bawiin mo sa operator ng off-track betting kung mababawi mo pa. Ang lagay, itinaya mo ulit yung pinanalunan mong Jesmil? Eh, ang gusto ko nga, dumoble yung panalo ko eh. Malay ko ba matatalo? Nakon! Tanga mo talaga! Ano? Dapat kapag gano'n nanalo ka na, itakbo mo yung pera! Isang beses mo pa akong pagsabihan ng tanga, ha? Pasasabugin ko na talaga yung nguso mo. Ah, gano'n? Eh, tanga ka naman talaga eh. Tanga! Hindi ko talaga titigil ng kabubunganga, ha? Halika rito! Hoy! Halika! Ha? Saan pupunta? Ha? Oh, nasasaktan ako! Bitiwan mo! Nasasaktan ka! Elias! Aba, naisipan akong silipin ng paugi kong apo rito sa ibaba. O eh, bakit pa? Parang pasan-pasan mo ang daigdig, ha, apo? Si Papa at Mama po kasi Lola eh. Oh, bakit? Ayaw nilang kunin sa school yung mga module na gagamitin ko po para sa pag-aaral ko dito sa bahay. Nagtuturuan po sila dalawa eh. Naku, hayaan mo na sila. Ay malamang pag sinipag sila, isang araw kukunin din nila yung mga module mo sa eskwelahan. Pero late na po ako sa mga lesson namin, Lola eh. Tsaka malapit na rin po yung deadline ng pagsasubmit ng mga nasagutang modules. Ang problema nga kahit kausapin ko pa yung papa at mama mo, hindi rin nila ako pakikinggan. Yung sariling kalooban nila ang sinusunod nila. Kaya wala rin ako magagawa sa problema mo, apo.
ako natatalo sa sugal eh. Dahil sa coaching ito ni Bernard. Lagi na lang nakahalang sa daraanan ko. Amoy yung bala sa buwisit na ito. Parang yung may-ari. Bala sa buhay ko. Simulat sa pool. Anak na... Pag ako nasagad na sa pag-asar, susunugin ko itong kotse ng inihinyerong pulpul na yun eh. Ay, Emilia! Ay, Clara, ikaw pala. Oh, bakit? Eh, iaabot ko lang itong laruang tren na ipinabibigay ni Bernard kay Dominic. Natuwa kasi siya sa apo mo. Nung minsang makita niyang naglalaro sa labas. Ay, mamahaling laruan trend to ah. At mayroon pang riles. Oo, siya. Ikaw nang bahalang magbigay niya sa apo mo, ha? Bibili pa kasi ako ng mga bitamina ko sa butika eh. O, sige, aalis na ako. Ay, paano, Clara? Oh. Maraming salamat dito sa laruan tren ha. Ay, wala ka naman. Itong bagay sa perwisyong coaching ito. Ha? Sandali! Ha? Ba't mo binabato ang salamin ng sasakyan ko, Elias? May problema ka ba sa sasakyan ko? Sa'yo kung may problema, Bernard. Yung mamahaling laruang ibinigay mo sa anak ko, ha? Oh, Ano yun? Binibili mo ang kaligayahan ng anak ko? Ha? O pinamumukha mo rin sa akin na kahit kailan. Hindi ko maibibili ng ganong mamahaling laruan ng anak ko. wala akong ganong intensyon. Gaya ng sinasabi mo, Elias. Natutuwa lang kasi ako sa anak mo. Tuwing masasalubong ko, binabate ako. At magalang na nagmamano. Ang bilugin pa ulo ko, Bernard. Talaga sinisira mo imahe ko sa anak ko eh. Nawawasakin ko rin tong kotse mo, ha? Elias! Elias! Ha? Pakiusap! Tama na! Tigil mo na! Gusto ko po talaga yung laruan tren na binigay sa akin ni Tito Bernard. Pero bakit mo sinira naman ni Papa, Mama? Ay nako, ewan ko dyan sa papa mo. At wag na wag mo siyang tatanungin tungkol doon. Dahil mapapalo ka lang. Tsaka bakit galit na galit po siya kay Tito Bernard? Ang bait-bait naman po ng tao. Gusto ko po, paglaki ko, maging katulad din nga ako engineer. Kaya nga po kahit ayaw niyo ni Papa, pipilit pa rin po ako makapag-aral. Hindi niyo po alam. Ako na lang po kumuha ng modules ko sa school. Ang totoo niyan, parang wala akong mukha na maiharap sa iyo, Bernard. Kung bakit simulat sa pool, napakabuti mo naman sa akin. Pero puro kasamaang ugali naman ang ginanti ko sa iyo. Elias, magkababata tayo. Higit pa nga sa katagang yun ang turing ko sa iyo. Kaya nga kako, sa oras ng mga problema at pagsubok, kailangan magkasangga tayo. Lagi ko naman sinisikap na magkalapit ang mga loob natin. Pero ikaw naman lumalayo. Dahil galit ako sa sarili ko, Bernard. Galit na hindi ko kayang dalhin. Kung kaya, sa iyo ko na ibubuntun. Pinamumuhian ko naging tagumpay mo sa buhay. Samantalang akong dapat sisihin sa aking mga kamiserablihan. Si Dominic, magaganda ang kanyang pangarap. Tama ka. Sa pamamagitan ng mga pangarap ng aking anak,
itutuwid ko ang aking mga pagkakamali. Mula sa mga maling pananaw na itinanim ko sa isip niya, sa maraming pagkukulang ko sa kanya bilang isang ama. Matalino ang anak mo, Elias. Sa murang isip niya, marunong na siyang bumuo ng kanyang mga layunin. Ipagkaloob mo yun sa kanya. Bilang kanyang karapatan, bilang kanyang kalayaan. Aminin ko, hindi ko alam kung papaano ilalagay ang sarili ko sa tamang direksyon para magkaroon ng isang buhay na kapaki-pakinabang. Taliwas sa aking mga maling nakasanayan. Si Dominic at ang kanyang magagandang pangarap, siya ang naging daan para mamulat kami ni na Inay at Bibet sa tunay na kahulugan ng mga pagsisikap. At si Bernard, siya ang nagbigay sa akin ng oportunidad na nagpabago ng aking landas. Ipinasok niya akong apprentice sa isang malaking construction project na pinamamahalaan niya bilang isang electrical engineer na naging daan ng magagandang pagbabago sa aking buhay. Ako po si Elias at ito po ang aking buhay. Natututo nga ba ang tao sa kanyang mga pagkakamali? Bagamat anuman ang ating depensa, may katumbas na gantimpala o parusa ang mga desisyon natin sa buhay. Kaya marapat lamang na pairalin natin ang ating karunungan sa pagtahak sa tamang landas, ngayon at kailanman. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Susan Robles, Rosana Villegas at June Martin Legaspi sa papel na Elias. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento ng isang magtataho na ang puso ay inilaan sa mga musmos na naging bahagi ng kanyang hanap buhay. Siya ay si Mario. Kilalang kilala ako ng mga bata sa aming lugar dahil sa tinda kong masarap na taho. Wala naman akong kakaibang sikreto sa pagluluto ko ng taho. Pero ako man nagtataka. Nasa loob lamang ng 30 minuto, ubos agad paglabas ko sa umaga ang isang punong sisidlan ng niluto kong taho bago pa sumikat ang araw. Ang ganong eksena araw-araw ang lalong nagpapasigla sa akin upang higit pa akong sipagin sa paglalako ng aking paninda. Tao! Sige na. Tao! Tao! Ay, kanas Tatay Mario! Hindi na! Papili po ng taho! Papili po! Ay, ako nauna sa inyong lahat dito sa paghintay kay Tatay Mario, ha? Akong nauna eh! Ako rin ang dapat mauna makabili ng... Teka, sandali. Huwag kayong magkagulo. At mapagbibilhan ko kayong lahat ng taho. Basta isa-isa lang ang abot nyo ng mga baso nyo, mga anak. Sige po! Ako po mauna! Ako po, Tatay Mario! Punuin niyo po ng taho yung baso ko, ha? At dagdagan niyo po ng matamis
Oo. Ako po, dagdagan nyo ng sagot, Arnibal din. Sala po kasi nung sagot, Arnibal pa Tatay Mario eh. Sige. Akong bahala sa inyo. Lahat kayo makabibili ng masarap na taho ni Tatay Mario nyo. Kaya huwag kayong magkagulo. Isa-isa lang. Mahina ang kalaban. Oh, nasa ng mga anak mo? Heto, luto na yung pancakes nila. Nakita ko, may kanya-kanya silang dalang baso. Tapos nag-uunahang nagtakbuhan palabas ang bahay. Naku, siguradong narinig na naman nila yung boses ni Tatay Mario sa labas. Alam mo naman yung mga anak mo, hindi mabubuhay ng walang taho sa umaga. Ay, parang ako lang, nung maliit pa ako. Madaling araw pa lang, nakaabang na ako sa taho ni Tatay Mario sa labas ng bahay namin. Tapos, ang laki-laki ng dala kong baso, kala mo ba? Tawa naman ng tawa noon si Tatay Mario. Samantalang pinupunong taho ang baso ko. Eh, sabi niya, wala na rubang mas lalaki pa sa baso ko. Talagang hindi matapos-tapos yung mga kwento mo kay Tatay Mario. At maiba tayo ng topic. Guess what? Kung anong nabasa ko sa email kanina pagkagising ko. Aba, congrats! Senior software engineer ka na. Uy, bakit alam mo? Kasi nga, promoted na rin as associate manager itong asawa mo. Oh, Kaya congrats mo ako. Congrats mo ako. Go, honey. Go! Oh, mas maaga kang nakaubos ng taho ngayon, pero bakit ganyan ang itsura mo? May masakit ba sa'yo, Abay? Bigla kasi akong nahilo. Baka ka ako sa sobrang init ng panahon. Teka na, mamutla ka, Abay. Wala nang kulay ang mga labi mo. Umiikot ang paningin ko. Abay? Nasusuka ako. Diyos ko! Abay! Hindi ko alam ang gagawin ko sa'yo. Ano kung Diyos ko, tulungan mo po ako. Anong gagawin ko sa asawa ko? Ikaw naman ni Tatay Mario. Kuya Joshua, bakit tanghali na? Wala pa si Tatay Mario. Oo nga, Shane eh. Pumunta nga ako sa bahay nila kanina. Sarado naman. Parang walang tao. Ano ba yan? Gustong-gusto ko na ng toho, kuya. Hintayin na lang natin si Tatay Mario. Baka tinanghali lang siya magluto ng taho. Ay, mabuti na lang. Umabot tayo sa cut-off ng clinic kahapon. Abay, mataas ang presyon mo. Kaya binigyan ka ng maintenance medicine ng doktor. Ang inaalala ko, yung mga batang naghihintay sa akin sa labas, abay. Tiyak na hanggang maghapon. Hinintay pa rin nila akong magtinda. Paano ka nga makapagluluto ng taho sa ganyang kalagayan mo? Hindi naman pwede matenga ako ng ilang araw dito sa higaan. Paano na ang kabuhayan natin? Ay, basta. Magpahinga ka riyan. Pag lumakas ka, di saka ka na kumilos. Paano nga ang pagkain natin kung walang perang papasok sa atin? Abay, may naipon naman ako mula sa mga pinagbentahan mo ng taho araw-araw. Abay, kahit ilang buwan, makakaraos tayo. Basta akong bahala. Relax ka lamang dyan. Malaki-laki rin na nadagdag sa sahod natin. Dahil sa sabay natin pagka-promote, honey. Idagdag mo pa yung bonus na binigay ng kumpanya dahil sa maganda nating performance. Kahit naka-work from home tayo sa testing. Mapalad na rin tayo dahil sa gitna man ng pandemic, may maganda pa rin tayong trabaho. Lahat ng pangangailangan natin, nairaraos ng maayos. Dating gawi, itatabi mo na sa bangko yung mga naging biyaya natin. Di ba nga? Save when you need it least. Have when you need it most. Exactly. Bakit ba lagi mong nababasa ang iniisip ko, honey?
ko pa napapansin. Nangingilig ang mga luha mo. Bakit ba, ha? Nakita ko kasing dumaan si Milan. Kasama ang mag-anak niya sakay ng kanilang kotse. Mukhang mamimili na naman. Parang kailan lang, uhugin pa yung si Milan nung bumibili sa akin ng tao. Alam mo, gusto ko mag-anak na yan. Ang mga bata, kapag nasa lubong ko sa daan, ay, walang patid ang pagmamano. At panay ang pangungumusta sa'yo. Kung minsan, nagdaramdam ako sa itaas. Mabuting tao naman tayo. Pero bakit pinagkaitan niya tayo ng anak? Magiging mabubuting magulang naman tayo. Kahit isa man lang sana, binigyan niya tayo. Hindi sana hungkag ang buhay natin ngayon. Sana kahit papano may sisilip-silip sa atin. Lalo na sa mga ganitong pagkakataon. Anong sabi nyo? Gusto nyong tulungan namin ng mama nyo si Tatay Mario? Yes, Dad. Para po makabalik na siya sa pagtitinda niya ng taho. Kasi po, miss na po namin ang taho ni Tatay Mario. At saka, kawawa din po si Naning Miling. Umayat na rin po siya. Kaya, please naman, Dad, tulungan po natin sina Tatay Mario at Nanay Miling. Please. Honey, baka nakakalimutan mo. Charity begins at home. Yung perang na itatabi natin para sa pamilyang ito lang dapat na nakalaan, hindi kung kani-kanino. Oo, alam ko. Pero hindi natin po pwedeng baliwalay ng kagustuhan ng mga anak natin na tumulong. Baka maging dahilan pa ng depresyon nila kung hindi natin sila pakikinggan. Mga bata pa kasi, akala nila, ganun lang kadali yung mga iniisip nila. Pwede ba, Han? Huwag mo seryosohin yung kanilang mga sinasabi. Seryoso ko, honey. Kailangan pirmahan mo ang withdrawal slip na ito para makakuha ko ng pera sa joint account natin. Isitaw masin baka man tawag dito, Milan. Opo. Abay, kainam nga nito sa pagluluto ng tao. Mas mabilis at mas magaan ang proseso. Kahit po si Nanay Miling, kayang i-operate yan. Pwede po kayong magsalitan sa paggawa ng taho gamit ang makinang ito, Tatay Mario. Masyado akong nasorpresa sa biyayang ito. Nagaling sa inyong mag-anak, Milan. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan. Wala akong maisip na salita ng eksaktong pasasalamat. Pero punong-puno ng galak ang kaibuturan ng aking puso. Malaking bahagi po kayo ng kabataan ko, Tatay Mario. Yung magagandang pangaral niyo sa akin noon, dinala ko po hanggang sa paglaki ko. At ngayon ay pagkakaroon na ng sariling pamilya. Isa po kayo sa mga humubog sa pagkatao ko. Ba naman to mga sorpresa niyo ni Milan, Mira? Hindi yata matapos-tapos. Ngayon, ano naman tong sobrang iniabot mo sa akin? Iyan po ang gagamitin yung puhunan para sa pagbabalik ninyo ni Tatay Mario sa pagluluto ng taho. At saka, pinagawa po kayo ni Milan ng food cart para doon yun na ipupwesto yung tinda yung taho. Sa harapan na lang kayo ng bahay magtitinda. Hindi na po maglalako si Tatay Mario. Napakapalad namin sa pagkakaroon ng mga kagaya niyo ni Milan, Mira. Salamat. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Kung alam niyo lang, napakapalad ko rin sa pagkakaroon ng mga anak na tulad ni Joshua at Shane. Pakaswerte na. Sila ang nagmulat sa akin sa pagkakaroon ng tunay na malasakit sa kapwa.
Oh, ano ang sabi ko sa iyo, Abay? Hindi yung kung nasaan man tayo sa mundong ito, dumaranas man tayo na matinding kalungkutan o hindi, kundi yung mga taong naririyan para sa atin ang mahalaga. Kaya wag mo nang tatanungin ng Diyos. Tama ka, Abay. Dahil sa magagandang nangyari, muli kong nakita ang buhay sa maganda nitong bahagi. Kaya hindi ako magsasawang magpundar ng kabutihan sa mga kabataang makakasalamuha pa natin sa inaharap. Ituturing natin sila na parang sariling mga anak. Hanggang ngayon, punong-puno pa rin ng kaligayahan ang puso ko sa magagandang biyayang nakamit namin mag-asawa mula sa mga taong hindi ko namamalayan na minsan sa kanilang buhay ay pinaghugutan din ako ng pag-asa. Ako si Mario, isang magtataho, at ito ang aking buhay. Hindi lang sa lupa ang pag-iimpok ng kabutihan, kundi maging sa langit. Sapagkat kung nasaan ang ating mabubuting gawa, naroon din ang ating puso. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Angelo Alcantara, Susan Robles, Rosana Villegas, at Leonel Benabin sa papel na Mario. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Buyar. Creative consultant, Phil Cruz. Katulong sa produksyon, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Isa na naman pong kasaysayan ang kapupulutan ng araw sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Stacy. Tapos ako ng marketing, kaya nakapagtrabaho ako sa isang malaking advertising company. Mula noon, pinangarap ko ng umasenso, yumaman. Pero hindi yun natupad dahil nabuntis ako ni Vince. Ganun pa man, kahit na mag-asawa na kami at may anak, hindi niya ako pinatigil sa aking trabaho. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad. Sa atin ang malaking LED TV na yan, Stacy. Sabi ko na magugulat ka eh. Oo, binili ko, Vince. Saan ka kumuha ng pera? Sa bonus ko. May naipasok na naman kasi akong kliyente sa company namin. Kaya meron na naman akong bonus. Bumili nga rin ako ng aircon para doon sa kwarto natin. Ano? Di magiging mahal ang kuryente natin. Okay lang yun. Pareho naman tayo may trabaho. Basta ang importante, komportable tayo. Meron nga tayong sariling bahay, wala namang laman. Kailan natin ito lalamnan? Pag matanda na tayo, ayoko nga. Tiyak na papalakpak na naman ang tenga ni Stacy pag nalaman niyang may bagong kliyenteng ipakakausap si boss sa kanya. Ang laki talaga ng tiwala ni boss kay Stacy, no? Imagine, siya ipadadala kay Don Julio para himukin nyo na mag-invest sa company natin. Kasi magaling naman talaga siya. Para bang pag siya ang humarap, hindi ka na makakatanggi. Sabihin mo, Dexter, she's using her charm. Nicole? Totoo naman eh. Napapa-charming siya. Good morning, guys! Good morning. Good news for you, Stacy. Really? Ano yun, Dexter? Ikaw na magsabi, Nicole. Ano ba? Bakit ba nagtuturoan to kayo? Ano ba yun? May pinakabagong kliyente ang company natin. Pinakamalaki ito.
And according to our boss, ikaw ang padadala niya para kumausap sa kanya. Wow! Good to know. Ay, bonus na naman yan for me. Ay, sino naman yung kliyente na yon? Si Don Julio Madrigal. Pero, ingat ka sa kanya. Dahil sabi ni boss, hustler daw yun sa chicks. Nakakaya naman sa'yo. Ikaw pa nag-treat sa akin sa restaurant na ito. Oh, it's okay, Don Julio. Anyway, kliyente naman namin kayo, kaya sagot ito ng company. Stacy, pwede kayang Julio na lang itawag mo sa akin? Para kasing masyado na akong matanda. Kapag tinatawag mo akong Don Julio, hindi naman ganun ang itsura ko, di ba? Sa bagay, you are right, ha? Baby face ka nga eh. Kung titingnan ka, para kang kasing edad ko lang. Okay, Tam. Thank you. Kung ganun, Julio na lang itatawag mo sa akin. Ha? Okay, Julio? Okay. Can we eat now habang pinag-uusapan natin yung proposal? Oh, sure. Oh, wait. Aayusin ko yung food mo. You know what? Hindi ka lang maganda. Matalino at smart. Maalalahan mo pa. Ganito talaga ako sa mga tao na gusto ko. Palagay ko, magkakasundo tayo. Because the feeling is mutual. Talaga? Yeah. Bigay sa'yo ni Don Julio ang necklace na yan? Oo. Ang mahal niya na. Bakit kanya binigyan ng ganyang kamahal na alahas? Wala lang, Nicole. Natuwa lang siya sa akin. Di ako naniniwala. Aminin mo na. Tayong dalawa lang naman eh. May relasyon kayo, no? Sige na nga. Aaminin ko na. Meron naman akong tiwala sa iyo eh. Tama ka. Kami na nga. Ay, swerte mo, girl. May malaking bonus ka na sa company. May Don Julio ka pang sugar daddy. Kaya lang, paano na si Vince? Nicole, mahal kong asawa ko. Pera at connection lang. Ang habol ko kay Julio. Hindi ako gumagawa ng kwento, Dexter. Inamin mismo sa akin ni Stacy, may relasyon sila ni Don Julio Madrigal. Babaan yun. Pinagtak sila ng kaibigan natin. Kaya nga nainis ako eh. Wala kasiyahan. Malaki na nga income niya dito sa office. Nagawa pa niya makipagrelasyon sa iba. Dahil sa pera. Kawawa naman si Vince. Dexter, hindi na dapat magtagal ang panluloko ni Stacy sa asawa niya. Dapat dito malaman ni Vince. Stacy. Tulog ka na ba? Ba, Vince? Antok na ako. Maaga pa lakad ko bukas. Miss na kasi kita eh. Huh? Sa ibang araw na lang. Marami pa namang time para dyan. Kaya naman Stacy. ako matulog. Oh, Nicole. Andito ka rin pala kina Dexter. Oo, Vince. Kaming dalawa ni Dexter ang may sasabihin sa'yo. Oy, mukhang seryoso ah. Bakit? Kayo na bang dalawa? Pakakasal na kayo? Wala kaming relasyon ni Nicole, Vince. Tungkol sa asawa mo, sasabihin namin sa'yo. Ha? Kay Stacy? Bakit? Anong tungkol sa kanya? Sige, sabihin niyo. Vince, huwag ka sanang mabibigla. Si Stacy, may karelasyong ibang lalaki. Ano? Bawiin mo sinabi mo, Dexter. Teka, bawiin mo! Iwan mo ang kwelyo ko. Nasasakal ako eh. Vince! Bitiwan mo si Dexter! Wala siyang kasalanan! Totoo ang sinasabi niya!
Anong totoong sinasabi niyo? Sinong karelasyon ni Stacy? Sino? Bakit ngayon ka lang, Stacy? Wala ka namang pasok sa office? Saan ka galing? Nay, narito pala kayo. Bakit parang galit kayo? Sagutin mo ang tanong ko. Saan ka galing? Sa isang kliyente. Sinamahan ko siya kasi birthday niya. Ay, alam niyo na, nagpapalakas kami para mag-invest siya sa company namin. Sinungaling? Bakit ba niyo ako sinampal, na? Dahil hindi lang ang asawa mo niloloko mo, pati ako! Ano? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Anong ibig niyo sabihin? Nakita kita kanina habang naghihintay ako ng taxi. Oh. May kaakbay kang lalaki. Sumakay kayo sa isang magandang kotse at hinalikan kanya. Nay. Sino ang lalaki yun? At bakit mo pinagtataksila ng iyong asawa? Wala yun. Kliyente lang namin si Julio. Natukso lang ako makipagrelasyon sa kanya dahil nga doon sa mga binibigay niya sa akin. Sa koneksyon niya at sa pera. Pero hindi ko siya mahal. Walang iya ka talaga. Ang sama mo. Layuan mo ang lalaking yun. Pag hindi mo ginawa, sasabihin ko mismo kay Vince ang kalokohan mo. Huwag, Nay. Ayoko mawala sa akin si Vince. Ayoko. Sinungaling ka! Vince! Vince? Kanina ka pa ba dyan? Oo, inay. Narinig kong lahat. Magpapaliwanag ako, Vince. Sapat na narinig ko sa inyo ni inay. Maging ang mga nalaman ko sa office mates mo. Vince! Nasusuklam ako sa iyo, Stacy. Vince! Nasusuklam ako sa iyo! At nakita rin pala ni Alin Loretta si Stacy at si Don Julio. Oo, Dexter. Narinig ko ang pag-uusap nila. Napakasakit, pare. Narinig ko na inamin ni Stacy sa biyanan ko ang ugnayan nila ng lalaking yun. Na pera at collection daw sa trabaho lang ang gusto niya sa Don Julio na yun. Sobra kasing ambisyosa ang misis mo, Vince. Hindi marunong makontento. Nanghihinayang ako sa katapatan, pagmamahal na iniukol ko sa kanya. Wala pala siyang kwentang babae. Nasilaw siya sa mga bagay na material. Ihiwalayan ko na siya, pare. Sigurado ka ba na yan ang gusto mong gawin? Ibig sabihin ito, bakit nandito sa sala lahat ng gamit mo? Hindi pa ba maliwanag sa'yo? Aalis na ako. Maghihiwalay tayo. Hindi. Maawa ka. Huwag mong gawin ito. Maawa! Bakit naawa ka ba sa akin? Ang wasakin mo, ang dangal ko? Patawarin mo ko. Pangako hindi na mauulit yun. Talagang hindi na mauulit. Dahil iiwala kita. Wag. Mahal kita. Kailangan kita. Hindi mo ako tunay na mahal, Stacy. Sarili mo lang ang minahal mo. Kaya nagawa mong wasakin ang dangal ko. Vince. Huwag mo kong hawakan. Kahit lumuhod ka pa, hindi na magbabagong pasya ko. Hindi na kita kayang makasama pa. Alis na ako. Vince! Vince, huwag mo akong iwan! Vince! Nagkahiwalay kami ni Vince dahil sa aking pagkakamali. Napakasakit. Dahil doon, lalo kong nadama kung gaano ko siya kamahal. Hanggang ngayon, inaasam ko pa rin na mapatawad ako ng aking asawa. Sana po ay kinapulutan ninyo ng aral ang aking kasaysayan. Ako po si Stacy, isang account executive.
at ito ang aking buhay. Hindi masama ang pangarap. Ang hangarin na ito ay magkaroon ng katuparan. Ngunit huwag sanang isakripisyo ang dangal ng ama ng tahanan. Sapagkat ito ay hindi matutumbasan ng gaano mang kayamanan. Mga nagsiganap: June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Yunel Benamin, Susan Robles, at Rosana Villegas sa papel ni Stacy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga kaibigan. Isa na naman pong kwento ng buhay, ang kapupulutan ng aral ang inyong maririnig. Ito ay ang kasaysayan ni Sally. Isa akong sekretarya. Ilang kumpanya na rin ang aking pinasukan. Ngunit kusa ko ring iniwan. Kasi naman, nililigawan ako ng mga naging boss ko. Hanggang sa mapadpad ako sa kumpanya ni Sir Alfonso Montenegro. Mabait si Sir Alfonso. At dahil wala na akong ama, madaling napalapit sa kanya ang aking loob. Dito ko po sisimulan ang aking paglalahad. How do you feel now, sir? Maayos na ang pakiramdam ko, Sally. Ako, kinabahan po ako nung makita kong sinusumpong na naman kayo. Salamat sa pagsama at pagtulong mo sa akin, ha? Okay lang po yan, sir. Oh, Boss sige. ko po kayo eh. Okay, pwede mo na akong iwan. Don't worry about me, sir. Aalis po ako pag uuwi na kayo. Kasi ibig sabihin, malakas na kayo. Maalalahanin ka talaga. Mapalad ang mga magulang mo sa'yo. Ulila na po ako sa ama, sir. Kami na lang po ni Inay ang magkasama. Dahil may asawa ng 2 kong kapatid. Oh. Sir Alfonso, alam na po ba ni Ma'am Olivia ang tungkol... Hindi. Hindi pa ako handang sabihin sa kanya. Sally, lunchtime na. Tara, sabay na tayo mag-lunch. Pasensya na, Randy. Hindi pwede eh. Ikaw naman, oh. Lagi mo na lang akong tinatanggihan. Eh, wala ka na naman gagawin, di ba? Oo nga. Kaso, niyayaya ako ni Sir Alfonso na sabayan siya mag-lunch. Ha? Sige ha, pupuntahan ko na siya. Aba, lagi na lang siyang kasabay ni Sir Alfonso. Ah. Kung hindi sa lunch, sa merienda. Ba? Sumusobra na yata ang closeness nila. Pani, tara, kain tayo. Pag mamaya pa, punuan na sa kantin itong office. Huwag mo nang isipin si Sally. Obvious naman na hindi kanya type eh. Tanggapin mo na lang yun. Alam mo, naiintriga ako sa sobrang pagiging close nila ng boss natin. Parang may something eh. Sinabi ka na naman, anak. Pasensya na po, Inay. Di ba sabi ko naman sa inyo na tumawag ako kanina, sinumpong ulit ng sakit niya si Sir Alfonso? Oo, naunawaan ko naman yun. Tinulungan mo uli siya. Opo. Oh, ano, kumain ka na ba? Opo. Sinabayan ko po siyang mag-dinner sa office. Nasa province daw po kasi misis niya eh. Kaya wala siyang makakasama sa bahay. Kaya sa office na siya kumain. Anak, hindi naman sa nakikialam ako. Pero dapat sabihin na niya sa kanya misis ang kalagayan niya. Karapatan ng asawa niya na malaman yun. Sinabi ko na po yan sa boss ko, Nay. Pero ang sabi niya, humahanap pa raw siya ng magandang pagkakataon. Ayaw niyang biglain ng kanyang asawa. Ako, mahal na mahal niya si Ma'am.
Kung maaari nga lang, ayaw niyang bigyan niyo ng problema. Ang bait pala ng boss mo. Ay, opo, Nay. Mabait po talaga siya sa aming lahat. Kaya nga po, napalapit ang loob ko sa kanya. Sana minsan, maisama mo siya rito na makilala ko naman. Alfonso, halika nga. Oh. Ba't nagagalit ka na naman, Olivia? Ang aga-aga. Dahil sa panyong ito na nakuha ko sa bulsa mo. Ha? Kanino to? Sa babae mo? Ha? Nagkakamali ka. Olivia, mula nung ikasal tayo, naging tapat ako sa iyo. Sinungaling! Magaling ka magtago. Kaya hindi kita nahuhuli sa akto. Hindi totoo yan. O kung ganon, kanino ang panyong ito? Bakit nasa bulsa mo? Hindi ko maaari sabihin sa kanya na panyo ni Sally ang Ano? sinamit sa pagpunas ng pawis ko. Hindi ka makasagot dyan. Dahil huli ka na. Isang kaibigan lang ang may-ari niya. O sinong kaibigan? Sabihin mo sa akin para maniwala ako sa'yo. Sinusubaybayan mo sina Sally at Sir? Bakit mong ginagawa yun, Randy? Dahil may hinala ako na may relasyon sila eh. Ano? Kaya malapit sila sa isa't isa. Pambihira ka naman. Wala naman sa tipo ni Sally ang gagawa ng ganun. Malay natin kung na-develop na siya kay Sir Alfonso. Meron namang pangyayaring ganun ha. di ba? Pero hindi ako naniniwala na magagawa ni Sally ang makipagrelasyon sa may asawa. Maaring nadadala ka lang ng selos mo, Randy. Dahil sabi mo sa akin last time, tinapat ka ni Sally na wala pa sa isip niya ang pag-ibig. Basta, ipagpapatuloy ko ang pagsubaybay sa kanila. At kapag nalaman kong tama ako, isusumbong ko sila sa asawa ni Sir Alfonso. Sally, Sir, nanghihina ako. gusto niyo po bang tawagan ko ang doktor ninyo? Hindi. Huwag. Ayoko malaman dito sa office na may sakit ako. Baka makarating yun sa asawa ko. Pero sir, Umi-epekto na naman ang gamot na ininom ko. Magpapahinga na lang muna ako dito. okay, sige po. Tawagin lang po ninyo ako kung okay na kayo at aalis na tayo. Nang umalis sila sa Sir Alfonso sa opisina, bago sila umalis, nagtagal muna sila sa room ni Sir Alfonso. Anong ginawa nila ron? At ngayon naman, initid uli ni Sir si Sally dito sa kanilang bahay, ha? Talagang tama ako. May relasyon sila. Tatawagan ko si Ma'am Olivia. Kailangan malaman na niya lahat. Ma'am Olivia, si Randy po ito. Isa po sa mga tauhan niyo sa opisina. Bakit mo ko tinawagan? Hindi naman ako nagpapatakbo sa office. May mahalagang bagay po kayong dapat malaman. Narito na tayo sa lugar na sinabi mo, Randy. Yung bahay po ng may pintong pula, doon po nakatira si Sally. Ang karelasyon po ni Sir Alfonso. Ayun po, yung kotse ni Sir, oh. Nakaparada sa tapat ng bahay nila. Ang mga walang hiya. Talagang niloloko nila ako. Oh, Makikita nila sa akin ngayon. Ma'am Olivia, huminahon po sana kayo. Sure po ba kayo, sir? Nakaya niyo nang magmaneho? Oo, Sally. Oo. Dapat pala hindi niyo na ako inihati dito sa amin. Naatraso tuloy kayo ng gusto sa pag-uwi. Kung hindi kita inihatid, malamang na disgrasya ako. Dahil sa daan ako aabuti ng pagsakit ng ulo ko. Sa bagay po. Sir, salamat po ulit ho. Salamat din uli sa inyo ng nanay mo, ha? Oh, tutuloy na ako. Sige Magaling? po. Ah, Ang gandang eksena. Sir, si Ma'am Olivia. Sinabi ko na ba eh. Niloloko mo ako.
At ang sekretarya mo pang itong karelasyon mo? Olivia, huwag kang mag-iiskandalo dito. Mali ang iniisip mo. Isang mabuting sekretarya si Sally. Sinungaling! Huwag mo na magtanggol ang malanding yan! Huwag po kayo magsalita ng ganyan, ma'am. Wala po kaming relasyon ni sir. Tumigil ka! Hindi mo dapat sinampal si Sally. Nakakahiya ang ginawa mo. Ha? Ako pa? Ako pa ngayon ang nakakahiya? Ano ang kagulungan nito? At ikaw ang babae ka. Bakit mo sinampal ang anak ko, ha? Inay, siya po ang asawa ni Sir Alfonso, si Ma'am Olivia. Edita? Ikaw ba si Edita? Oo, ako nga. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako si Olivia, ang kaibigan mo. At madalas kasama nung araw. Olivia? Magkaibigan kayo? Paano po nangyari yun? Kapitbahay namin sila nung mga bata pa kami, anak. Nagkahiwalay na lamang kami nung magdalaga na. At anak mo pala si Sally? Oo. At mapapatunayan ko, wala silang relasyon ng asawa mo. Tapat ako sa iyo, Olivia. Alain na sa ganitong paraan pa tayo magkikita uli, Olivia. I'm sorry, Editha. Hindi ko alam na may sakit pala ang asawa ko. Sa sobrang pagkaselos ako ng pagbintangan ko si Sally na anak mo pala. Ay, nakakahiya talaga ako. Walang mabuting ibubunga ang pagiging sobrang selosa. Oo nga, alam ko. Kaya nga, talaga magbabago na ako ngayon. Maswerte ka. Mahal ka ni Alfonso. Tinanggap niya ang ugali mo. Mahal na mahal ko rin siya. Siguro kaya ako ganito dahil meron akong diferensya. Hindi ko siya nabigyan ng anak. Magtiwala ka sa kanya, Olivia. Tapat siya sa'yo. At sana, samahan mo siya sa kanyang pagpapagamot. Ang sama mo, Randy. Ang dumi talaga ng isip mo. Ikaw pala nagsulsul kay Ma'am Olivia na may relasyon kami ni Sir Alfonso? Sally, I'm sorry. Nadala kasi ko na selos eh. Akala ko kasi kaya ayaw mo sa akin dahil kay Sir Alfonso. Hindi ko naman alam na may brain tumor siya eh. Hindi kita sinagot dahil wala pa sa isip ko ang tungkol sa pag-ibig. Pero tama lang pala na huwag kitang tanggapin. Nakaka-turn off ka. Sally! Alam mo kahit kaibigan, hindi na kita maaaring tanggapin. Chismoso. Dahil sa kahihiyan, umalis si Randy sa kumpanyang pinapasukan namin. Muli namang nanumbalik ang magandang pagkakaibigan ni na Inay at Tita Olivia. Ako naman, lalong naging malapit sa kanilang pamilya. Kami ni Inay ang naging kaagapay nila hanggang maoperahan at gumaling si Tito Alfonso. Sana po ay inyong kinapulutan ng aral ang aking kasaysayan. Ako po, si Sally. At ito ang aking buhay. Ang panibug ko ay laso na sumisira sa magandang relasyon, kaya ito'y hindi dapat pang ibabawin. Mga nagsiganap: Susan Robles, Yonel Benamin, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Sally. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Mier. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.